May mga lalaking kayang bayaran ang buong mundo, pero hindi kayang panindigan ang sariling pamilya. Nang iwan ni Gabriel, isang batang bilyonaryo, ang buntis niyang asawa na si Liana, akala niya tapos na ang kwento. Pero nang dumating ang tatlong misteryosong C brothers, sabay-sabay, parehong apelyido, parehong galit sa kanya, unti-unting lumantad ang lihim na kaya palang gumiba ng kanyang imperyo. At sa dulo, malalaman mong may kayamanan na hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagkatao. Gabriel, uwi ka pa ba ngayong gabi? Mahina ang boses ni Liana, habang nakaupo sa gilid ng malaking kama. Hawak ang maliit na ultrasound photo. 5 buwan na ang tiyan niya. Marahan na ang pag-umbok ng buhay na binubuo niya mag-isa. Sa kabilang linya, maingay, may mga tawanan, may tunog ng baso at musika. Liana, may meeting pa kami. Huwag mo na kong hintayin. Matulog ka na, malamig na sagot ni Gabriel. 10:00 na, mahinang paalala niya. Hindi mo man lang ba gustong? Please, Liana, putol ni Gabriel. Huwag ka nang magdrama. Alam mong busi ako. Kung gusto mong umayos ang buhay ng anak natin, huwag mong pigilan, tong mga gabi na ganito. Natahimik si Liana. Anak natin. Bihira na niya itong marinig sa asawa niya nitong mga huling linggo. Para bang unti-unti nang nabubura sa bokabularyo ni Gabriel ang salitang tayo. Okay, halos pabulong niyang sagot. Ingat ka. Hindi na sumagot si Gabriel. Narinig na lang niya ang beep ng pagtatapos ng tawag. Umupo siya ng mabuti, pinatong ang ultrasound photo sa ibabaw ng dibdib niya, sa ibabaw ng puso. Anak, bulong niya, pilit pinapangiti ang sarili. Maya-maya lang, siguro uwi rin, yung daddy mo. Pagod lang siya. Sa malawak na silid na puro marmol at mahal na ilaw, ang tanging tunog ay mahinang pag-ikot ng aircon at bahagyang kaluskos ng mga kurtina. Ang bahay nila ni Gabriel ay parang palasyo, pero para kay Liana, nagiging museo na ito, malaki, maganda, pero walang taong nakatira sa loob. Mula nang sumikat ng todo ang kumpanya ni Gabriel, ang De La Vega Holdings, para itong naging sariling planeta niya. Laging nasa ibang bansa, laging may meeting, laging may bagong project. Noong una, pinagmamalaki iyon ni Liana. Tingnan mo ang asawa ko, nagsisimula sa wala, ngayon bilyonaryo na. Pero nitong huli, kapag sinasabi niya iyon, parang may kumikiro sa dibdib niya, na parang kasama sa mga naipon ni Gabriel ang distansya sa kanilang dalawa. Tumayo siyang dahan-dahan, hinahaplos ang tiyan. Pumunta siya sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin, ang ilaw ng swimming pool, ang mga punong pinapaliguan ng dilaw na ilaw. Pero wala ni isang aninong kapalapit sa bahay. Wala ring sasakyang dumadating. Napahawak si Liana sa salamin, nagkulong ng luha sa mga mata. Hindi ako pwedeng umiyak. Bawal ma-stress, sabi ni Doc. Paalala niya sa sarili. Kinuha niya ang maliit na notebook sa bedside table, binuksan sa pahinang may petsa ng araw na iyon. Dear baby, ngayong araw, hindi na naman umuwi na maaga si daddy. Pero okay lang. Mag-iipon ako ng kwento para sa'yo. Kahit wala si daddy sa tabi natin, hindi ka nag-iisa. May mommy ka. At mahal na mahal kita. Pagkatapos niyang isulat, binasa niya uli. Pinili sumaya ang sulat, kahit hindi masaya ang puso. Natawa siya ng kaunti. Parang tanga, kausap ang notebook, sabi niya sa sarili. Pero alam niyang iyon lang ang paraan, para may makapakinig sa kanya. Biglang umilaw ang screen ng cellphone niya. Mensahe mula kay Mika, matalik niyang kaibigan. Lee, kumusta? Di ka na sumasama sa atin. Miss ka na namin. Okay ka lang ba diyan sa mansyon mo with MR Busi? Ngumiti si Liana at mabilis na nagtype ng sagot. Okay lang ako. Medyo pagod, pero strong. Haha. Next time, sasama na ako. Promise. Maya-maya lang, may isa pang message, mula sa hindi kilalang number. Emares de la Vega, kailangan po namin kayong makausap. Ito po ay tungkol kay Emar Gabriel de la Vega. Importante po. Napakunot ang noo ni Liana. Inisip niyang baka tungkol sa negosyo, baka assistant lang ni Gabriel. Sumagot siya. Sino po sila? Ilang saglit, may reply. Magkikita po ba tayo bukas? Kaming 3. Ako nga pala si Rafael. At kasama ko ang magkapatid kong sina Miguel at Andres. De la Vega rin kami. At oras na para malaman niyo ang totoo. Parang biglang lumamig ang paligid. De la Vega rin. Mga kapatid ni Gabriel. Pero bakit ngayon lang? Bakit ganyan ang tono? Napapikit si Liana. Hawak ang tiyan niya, naramdaman niyang tumibok iyon. Parang nakikisabay sa kakaibang kaba sa dibdib niya. May hindi siya alam. May tinatago sa kanya si Gabriel. At sa unang pagkakataon simula nang ikasal sila,
Pumasok sa isip ni Liana ang tanong na kinatatakutan niya. Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa asawa ko? Hindi magawang makatulog ni Liana ng gabing iyon. Kahit ilang beses siyang pumikit, bumabalik sa isip niya ang mensahe sa cellphone. De la Vega rin kami. At oras na para malaman niyo ang totoo. Sino sila? Bakit may galit sa tono? At bakit kaming tatlo? Hindi naman kailanman nabanggit ni Gabriel na may iba pa siyang kapatid bukod sa kuya niyang nasa probinsya. Yung si Kuya Roman na minsan lang niyang nakilala sa kasal nila. Kinabukasan, maaga pa lang, gising na siya. Inayos niya ang sarili. Nagsuot ng simpleng puting damit na maluwag para hindi masyadong halata ang tiyan. Ayaw niyang magmukhang marupok sa harap ng mga hindi niya kilala. Pero habang sinusuklay ang buhok sa harap ng salamin, hindi niya maiwasang mapansin ang bahagyang pamumutla ng balat niya, ang paglalim ng eyebags. Liana, strong ka, di ba? Bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi ka pwedeng bumigay. Nag-text siya sa unknown number. Saan po tayo magkikita? Mabilis ang sagot. Sa cafetiares, 3 yen. Nasa private room kami. Huwag kang mag-alala. Wala kaming balak na masama sa'yo. Napatingin siya sa oras. 1 oras 47 minuto yen. Kayang-kaya. Kinuha niya ang maliit na sling bag. Sinigurong may tubig at crackers sa loob. At dahan-dahang bumaba ng hagdan. Tahimik ang buong bahay. Wala si Gabriel, wala ang mga kasambahay sa paligid dahil day off ng iba. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng pag-iisa. Habang nasa sasakyan, hindi mapakali ang mga daliri niya, kinakalikot ang strap ng bag. Pinilit niyang mag-focus sa kalsada, sa mga gusali, sa mga taong naglalakad sa sidewal. Ang daming buhay sa labas, ang daming kwento. Pero sa oras na yon, pakiramdam niya, siya lang ang nasa gitna ng bagyo na hindi niya nakikita. Pagdating sa cafetiares, agad siyang sinalubong ng mabangong amoy ng kape at pastry. Tahimik ang lugar, karamihan ng customers ay nakalaptop, may earphones, abala sa trabaho. Nilapitan siya ng isang staff. Ma'am, kayo po ba si Ma'am Liana? Magalang na tanong nito. Oo po, sagot niya, medyo nagulat. Paano niyo po? Instructions po ng mga nasa private room B, ma'am. Aakyat daw po kayo pagdating niyo. Parang may kung anong lumamon sa kaba niya. Sinundan niya ang staff paakyat sa 2nd palapag. Huminto sila sa pintuang may maliit na karatulang, reserve. Kumatok ang staff. Sir, nandito na po si Ma'am Liana. Pasok, boses ng isang lalaki mula sa loob. Mababa, matigas, parang sanay mag-utos. Binuksan ang pinto. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago tuluyang pumasok. 3 lalaki ang naroon, nakaupo sa lamesa, may mga baso ng tubig at nakabukas na laptop sa gilid. At sa unang tingin pa lang, alam ni Liana na hindi sila ordinaryong tao. Nakasuit silang 3, pero iba-iba ang aura. Ang nasa gitna, matangkad, matalas ang mata, parang sanay sa pakikipagdigma ng tingin pa lang. Siya ang unang tumingin kay Liana, diretso, walang tako. Siya siguro si Rafael. Sa kanan, may lalaking nakasalamin, may hawak na tablet, at seryoso ang mukha. Tahimik pero halatang mabilis mag-obserba, malamig ang tingin, pero hindi bastos. Sa kaliwa, mas relaxed ang kustura, nakatanggal ang coat, nakasando lang na puti sa ilalim ng polo niyang nakabukas ang ilang buttons. May bahagyang ngiti, pero may lungkot sa mata. Liana, sabi ng nasa gitna. Tumayo ito, iniabot ang kamay. Ako si Rafael. Rafael de la Vega. Sandali niyang tiningnan ang kamay nito, bago niya kinamayan. Matatag ang pagkakahawak. Ako si Miguel, pakilala ng nakasalamin. Tumango lang ng magalang. At ako si Andres, wika naman ng nakasando sa ilalim. Siya lang ang may malumanay na boses. Salamat at tumunta ka. Umupo si Liana sa bakanteng upuan sa tapat nila. Bahagya niyang hinaplos ang tiyan niya sa ilalim ng mesa. Parang pinapakalma ang sarili. Pasensya na kung biglaan, unang sabi ni Rafael. Alam kong buntis ka. At alam kong unfair na istorbohin ka sa ganitong estado. Pero wala na kaming oras. Nagulat kasi ako. Amin ni Liana. De la Vega rin kayo. Sabi niyo magkakapatid kayo ni Gabriel. Bakit ni minsan, hindi niya kayo nabanggit? Nagkatinginan ang 3, parang naghihintayan kung sino ang unang magsasalita. Sa huli, si Miguel ang nag-ayos ng salamin at dahan-dahang bumasag ng katahimikan. Dahil mas madali para sa kanya ang takasan ang nakaan, malamig nitong sabi. At mas madali rin para sa kanya na magpanggap na siya lang ang tanging De la Vega na may karapatang maging matagumpay. Liana, sabat ni Andres, mas mahinahon, hindi kami pumunta rito para sirain ang imahe niya bilang asawa mo.
Pero kailangan mong malaman kung sino talaga ang pinakasalan mo. Humigpit ang hawak ni Liana sa strap ng bag. Ano bang gusto niyong sabihin? May ibang babae ba siya? May anak? Nabaon ba siya sa utang? Sabihin niyo na lang ng diretso. Umiling si Rafael. Kung ibang babae lang ang problema, baka hindi na kami nakialam. Pero iba, Liana. Mas malalim. Mas madumi. Napakagatlabi si Liana. Then sabihin niyo sa akin. Huwag niyo akong paasahin sa kalahating kwento. Humugot ng malalim na hininga si Rafael. Tiningnan siya sa mata, walang iwas, walang pag-aatubili. Si Gabriel, anya, ay hindi lang nang iwan ng pamilya noon. May sinira siyang 3 buhay, 3 kumpanya. At ngayon, ikaw at ang anak mo ang susunod sa listahan niya. Para bang may umalingaw-ngaw na basag na salamin sa loob ng dibdib ni Liana sa sinabi ni Rafael. Ikaw at ang anak mo ang susunod sa listahan niya. Ano bang ibig mong sabihin? Nanginginig na tanong niya. Hindi naman perpekto si Gabriel, pero hindi siya masamang tao. Baka may hindi lang kayo na pag-usapan. Pamilya kayo, hindi ba? Tahimik muna si Miguel bago sumandal sa upuan. Liana, bago ka namin pilitin na paniwalaan kami, may tatanungin lang ako. Tiningnan niya si Liana ng diretso. Sa 2 taon yung pagsasama bilang mag-asawa, gaano karami talaga ang alam mo tungkol sa nakaraan niya? Alam ko na, napahinto si Liana. Ano nga ba ang alam niya? Alam ko na, lumaki siya sa hirap. May kuya siyang si Roman na tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya. Nagyaga sa maliit na negosyo, hanggang lumaki ang De La Vega Holdings. Sabi niya, mahirap ang pamilya nila noon. Wala nang ibang detalyeng sinabi. Nabanggit ba niya ang 3 batang iniwan niya sa probinsya, para sumugal sa Maynila? Singit ni Andres, may pait sa tinik. Yung 3 batang natutong magtrabaho sa palaisdaan, magbuhat ng sako, magbenta sa palengke, habang siya nag-aaral sa private school, sponsored daw ng isang family friend. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Liana. Hindi, wala siyang nabanggit na ganun. Natural, mapaklang tawa ni Rafael. Kasi kami yon, Liana. Kami yung 3 batang naiwan. Ako, si Miguel, at si Andres. Inilabas niya ang isang lumang larawan mula sa envelope at inilapag sa mesa. 3 batang lalaki, payat, sunog sa araw, nakangiting pili sa harap ng isang lumang kubo. Sa likod nila, may batang mas matanda ng kaunti. Naka-shirt na medyo mas maayos, hawak ang bag. Kilala ni Liana ang batang iyon. Kahit mas payat, kahit mas maamo pa ang mukha, si Gabriel iyon. Pinagmasdan niya ang larawan, inipigilan ang panginginig ng mga kamay. Baka magkababata lang kayo. Hindi, Liana, malamig na sagot ni Miguel. Magkakapatid kami. Isa ang ama namin. Iba-iba ang ina, pero sabay-sabay kaming lumaki sa pangungupal ng mundo. At sa tuwing may tumutulong sa amin, laging sa kanya napupunta ang opportunity. Kuya Rafael, sabay lapag ni Andres ng isa pang folder. Pakita mo na kay Liana ang gusto mong ipakita. Binuksan ni Rafael ang folder. Doon, may mga photocopy ng mga dokumento, lumang birth certificate, pirma ng isang lalaking pare-pareho ang apelyido nila, Arturo de la Vega, at mga sulat kamay na halos nabura na sa tagal. Si Papa, paliwanag ni Rafael, batang ama. Walang pera pero puno ng pangarap. Lahat kami, pinangako niya, papaaralin niya. Pero mahina ang katawan niya, laging may sakit. Noong dumating ang pagkakataon na may negosyanteng gustong magpaaral, kay Gabriel kapalit ng pagtulong nito sa Maynila, pinilit naming lahat siyang pumunta. Bumalik ka ha, Gabriel. Hindi mo kami iwan, sabi ni Papa. At sabi ng bunso naming kapatid noon. Napalingon si Liana kay Andres. Nakayuko ito, pinaglalaruan ang baso ng tubig. Sabi ko, mahinang sambit ni Andres. Kuya, pag umaman ka, bibilhan mo ako ng bagong sinelas ha. Saka bigas kay Mama. Napakagatlabi si Liana. At, anong nangyari? Hindi na siya bumalik, sagot ni Miguel, matter of fact. Nagpadala siya ng ilang sulat sa simula. Mga pangakong babalikan kami, iaahon sa hirap. Pero nang mamatay si Papa sa sakit, at nasunog ang bahay namin, wala na. Parang nalusaw pati pangalan niya. Doon lang namin nalaman, sa dyaryo, sa T, yung pangalang Gabriel de la Vega, the youngest billionaire C. Hinayaan namin, dagdag ni Rafael. Sabi namin, sige, baka hindi pa siya handang harapin kami. Pero hindi namin akalaing, may iba pa pala siyang sisirain. 3 kumpanya, sabat ni Miguel. 3 negosyo na binili raw ng De La Vega Holdings para iligtas, pero nauwi sa pagkalugi. At hulaan mo kung sino ang mga may-ari. Lumunok si Liana,
takot sa isasagot. Rafael de la Vega, founder ng RA Tech. Miguel de la Vega, president ng ME Analytics. Andres de la Vega, co-owner ng A&L Foods. Itinulak ni Miguel ang laptop sa gitna ng mesa para makita ni Liana ang mga graph, mga pataas na linya, na biglang bumagsak nang may petsang eksaktong tumutugma noong pumasok ang De La Vega Holdings. Ginawa kaming case study sa Business World, pahayag ni Rafael. 3 rising companies acquired, then mysteriously failed under new partnership. Pero ang hindi alam ng mundo, magkakapatid ang sinira niya. At pinirmahan namin ang lahat ng kontrata, dahil naniwala kami, na oras na para magsama-sama ang mga De La Vega. Lahat ng assets namin, naging collateral, dugtong ni Andres. Malungkot ang ngiti. Sa huli, nalaman naming ginamit lang ni Gabriel ang pangalan namin para mapagtakpan ang ilang hindi malinis na galaw sa likod. Niligtas niya ang pangalan niya, sinakripisyo niya ang amin. Hindi totoo to, bulong ni Liana, pero hindi na yon sigurado, para na yung pagsusumamo. Tiningnan siya ni Rafael ng diretso. Anong trabaho mo bago kayo magpakasal? AR manager, sagot ni Liana, naguguluhan. Bakit? AR manager sa isang maliit na kumpanya na biglang binili ng De La Vega Holdings. Pagpapaalala ni Miguel, may tinitipa sa tablet. Tinanggal ang halos lahat ng staff, ikaw na iwan. Ilang buwan pagkatapos, bigla kang napromote, naging personal consultant ni Gabriel, tapos naging asawa. Natigilan si Liana. Hindi niya kailanman ikinonekta ang mga pangyayaring iyon. Pinili niya ako, dahil mahal niya ako, mahina niyang depensa. Hindi ako proyekto. Di namin sinasabing hindi kanya minahal, mahinahon pero masakit ang tinig ni Andres. Pero, Liana, handa ka bang sumugal na hindi kanya kayang saktan? Kung nagawa na niya, yon sa sarili niyang mga kapatid. Tumulo na ang unang luhang pilit pinipigilan ni Liana. Hinaplos niya ang tiyan niya, mahigpit, parang natatakot na may kukunin sa kanya. Bakit ngayon lang kayo lumapit sa akin? Singhot niya. Bakit hindi niyo siya diretsong hinarap? Sinubukan namin, sagot ni Rafael. Nag-iwas ng tingin sandali. Pero sa tuwing lumalapit kami, biglang may legal threat, may paparazzi, may kung anong iskandalo. Lagi kaming nauwi sa pagkamukhang umaasa lang sa pera niya. Pero ngayong buntis ka na, mariing putol ni Miguel, alam namin na lumalagpas na siya sa linya. Ilang taon pa, baka pati anak mo, gamiting piyesa sa laro niya. Umiling si Liana, halos walang boses. Hindi ko kayang paniwalaan, tunang basta-basta. Kailangan ko siyang marinig. At kailangan ka rin naming protektahan, pahayag ni Rafael. Liana, handa ka bang malaman ang isang lihim na posibleng sumira sa lahat ng alam mo tungkol sa kanya? Napatingin si Liana sa kanila, isa-isa. Sa galit ni Rafael, sa lamig ni Miguel, sa sakit sa mata ni Andres. At sa kabila ng lahat, may nakita siyang hindi kayang pantayan ng kahit anong acting. Yung pinagsamang pagkadismaya at pagmamahal na hindi na natupad sa sariling kapatid. Humugos siya ng malalim na hininga. Mahina pero buo niyang sagot. Sabihin niyo na ang lahat. Inilabas ni Rafael ang isa pang envelope. Makapal, halatang pinag-ipunan ng lakas ng loob bago bitawan. Inilapag niya iyon sa harap ni Liana, pero hindi agad binuksan. Yan, Anya, ang hindi mo kailanman makikita sa YAR articles ni Gabriel. Wala yan sa mga magazine feature, wala sa mga video interview. Pero yan ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Liana ang envelope. Amoy lumang papel, halong tinta at panahon. Una niyang nakita ang ilang picture, hindi publicity shot, hindi stage, kundi mga kandid na kuha, si Gabriel sa isang ospital, nakatalikod, kausap ang isang matandang lalaki sa kama. Si Gabriel na may hawak na ballpen, pumipirma sa isang papel, habang nakatingin ang isang babae, na namumugto ang mata sa likod. Sino to? Tanong niya, nanginginig ang daliri. Si Papa, sagot ni Andres, sabay turo sa lalaking nasa kama. Bago siya tuluyang sumuko sa saki. At yung babae sa likod, si Tita Elsa, nanay ko. Sila yung naiwan para alagaan kami. At si Gabriel, tanong ni Liana, lalo pang kinabahan. Bumalik siya, sagot ni Miguel, pero hindi para sa amin. Bumalik siya para kumuha ng pirma ni Papa, para sa isang dokumento. Sinabi niya, Pa, ito na yung pag-asa natin. Kailangan ko lang ng pirma mo para may rehistro ng maayos lahat. Lahat tayo, angat. Kinuha ni Rafael ang sulat na nasa ilalim ng mga larawan. Pero ito ang hindi niya inaasahang maiwan, patuloy niya. Sulat ni Papa kay Mama, na hindi niya naipadala. Binasa ni Liana ang sulat, mahina,
para bang baka mabasag kapag nilakasan niya. Mahal kong Lina. Dumating si Gabriel kanina. Ang laki na ng pinagbago niya. Malinis ang damit, mabango, halatang malayo na ang narating. Pinapirma niya ako sa isang dokumento. Sabi niya, iyon daw ang magtitiyak na lahat ng pagod ko, hindi masasayang. Pero habang hawak ko ang ballpen, may kakaibang kaba akong naramdaman. Parang may mali. Hindi ko alam kung dahil sa gamot o dahil sa tingin sa mata niya. Parang may itinatago. Pero dahil anak ko siya, nagtiwala ako. Kung sakaling mali ang naging desisyon ko, patawarin mo ako. Para kay Gabriel ang pirma kong to. Para kay Rafael, Miguel, at bunso nating si Andres. Para sa mga anak nating lahat na umaasang magiging mabuti si Kuya. Mahal na mahal ko kayo. Arturo. Umagos ang luha sa pisngi ni Liana. Huwag niyo namang sabihin. Kinuha niya lahat, mariing sabi ni Rafael. Lahat ng may iwan nating ari-arian, ang maliit na lupa, ang bahay sa probinsya, pati, yung karapatan sa ilang syare na iniwan sa amin ng lolo namin. Lahat nalipat sa pangalan niya, sa De La Vega Holdings. Namatay si Papa na naniniwalang kasama kami sa pag-anga. Pero sa records, isa lang ang nakasulat na beneficiary, Gabriel A. De La Vega. Teka lang, pigil ni Liana, hawak ang sentido. Umiikot ang mundo niya. Paano kung ano to, misunderstanding? Paano kung plano talaga niyang ibalik sa inyo, yung parte niyo? Tapos nalimutan lang niya. Putol ni Miguel, mapakla. Liana, tingnan mo tong mga email na to. Itinuro niya sa laptop ang isang thread. Subject, our shares. From, Rafael, iiat. To, Gabriel, iiat. Kuya, hindi ako humihingi. Naghahanap lang ako ng paliwanag. Pwede ba tayong mag-usap? Kami nila Miguel at Andres. Kailangan naming malaman kung may naiwan bang para sa amin si Papa. Hindi namin gustong sirain ang pangalan mo. Pero hindi rin namin kakayanin na wala man lang matira sa pagpapagal niya. At ang sagot, Rafael, tigilan niyo na to. Huwag na niyong ungkatin ang nakaan. Ako ang nagdala ng apelidong, to sa kung nasaan ngayon. Kung ipipilit niyo yang karapatan niyo, kayo rin ang mawawasak. Gabriel. Isa pang email mula kay Miguel na mas maayos ang tono, puro paliwanag. At isang reply lang muli ni Gabriel. Kayo na nga tong tinutulungan. Kayo pa yung may lakas ng loob magreklamo. This is MY last warning. Huwag niyo na kong istorbohin. Liana, mahinang sabi ni Andres, ilang taon kaming tahimik. Hindi kami nag-ingay, hindi kami sumabay sa sikat niya. Nagtayo kami ng sariling pangarap. Pero nang magkakrisis ang mga kumpanya namin, ang tanging iniabot niyang kamay, yung hahatak pala sa amin pababa. Nagtiwala kami ulit, dugtong ni Rafael. Kasi kapatid siya. Akala namin, baka pagkakataon na niya, para itama ang nakaan. Pero sa huli, naubos ang kumpanya namin, nawala ang pangalan namin, at naiwan siyang nakatayo, malinis, malakas, bilyonaryo. Pwede niyang sabihin, malas lang kami sa negosyo, kasunod ni Miguel. Pero hindi kamalasan ang sunod-sunod na pagpasok ng mga taong kalaunan, ay nalaman naming tao niya pala. Na dahan-dahang binabasag ang loob ng kumpanya. Sa kanya, rescuer, ang dating. At sa ending, papel lang ang hawak namin, wala ng negosyo. Napayuko si Liana, nangingini. Bakit ako? Tanong niya, halos pabulong. Kung ganun siya kalupit sa inyo, bakit ako pinakasalan? Bakit nagkaroon pa siya ng anak sa akin? Dahil kailangan niya ng kwento, sagot ni Rafael. Isang imaheng perpekto, batang bilyonaryo, galing sa hirap, may magandang asawang simpleng babae, at soon to be father. Mas madaling patawarin ng publiko ang isang masamang ginagawa ng family man. Mas madaling itago ang baho sa likod ng maayos na retrato. Pero hindi ako retrato, humahagulgol na sabi ni Liana. Tao ako. At tong bata sa loob ko, hindi siya prop sa buhay niya. Nag-angat ng tingin si Andres, may determinasyon sa mata. Kaya kami nandito. Hindi para sabihing huwag mong mahalin si Gabriel. Hindi namin karapatan yon. Pero may karapatan kang malaman ang pinapasok mo. Liana, may hawak kaming ebidensya na may plano si Gabriel na ilipat ang ilang asset sa pangalan mo. Hindi para bigyan ka ng seguridad, kundi para gawing folgoy, kung sakaling may sumabog na iskandalo. Napapitlag si Liana. Anong klaseng iskandalo? Tinatago pa namin ang detalye, sabad ni Miguel, dahil kailangan naming protektahan ang sarili naming kaso. Pero ang malinaw, may mga proyekto si Gabriel na hindi malinis, overvalued properties, fake consultancy fees, ghost suppliers. At sa papel, may ilang kontratang lumalabas na ikaw ang signatory bilang co-owner at board representative.
Impossible, bulalas ni Liana. Hindi ako pumipirma ng kung ano-ano. Lahat ng pinirmahan ko, dinala lang sa bahay. Sabi niya, routine lang, mga asawas consent, mga ganun. Tama, sagot ni Rafael, matigas ang boses. Kaya nga kailangan mong makita to. Humbirong inilabas niya ang isang malinaw na photocopy ng dokumento. Nandoon ang pirma ni Liana, pirmang alam niyang kanya, pero hindi niya maalalang pinirmahan sa ganung papel. Board Resolution, Appointment of MRS Liana S. De la Vega as Special Representative and Co-Signatory, malakas na binasa ni Miguel. Sa tatlong shell companies, na konektado sa ilang questionable transactions ni Gabriel. Umikot ang paningin ni Liana. Parang nagdilim sandali ang paligid. Hinawakan niya ang tiyan niya, hinahaplos, pilik hinahanap ang anumang tanda ng galaw ng anak niya. Anak, sandali lang ha, bulong niya. Agad tumayo si Andres at inalalayan siya. Huminga ka, Liana. Dahan-dahan. Uminom ka muna ng tubig. Umiyak pero pilik humihinga ng maayos. Uminom siya ng ilang lago. Dumikit ang malamig na baso sa nanginginig niyang labi. Wala akong kasalanan. Hinahabol ang hiningang sambit ni Liana. Wala akong intensyong manloko ng kahisino. Kung anuman, tong pinirmahan ko. Alam namin, putol ni Rafael, medyo lumambot ang boses. Kaya nga gusto ka naming tulungan bago pa lumala. Bago ka tuluyang maging scapegoat. Bago gamitin ni Gabriel ang pagiging buntis mo, para sabihing, walang alam ka. Habang iniipon sa pangalan mo ang kaya niyang ipasa. Liana, sabay-sabay na halos paglapit ng tatlo, may plano kami. At kasama ka sa plano na to, kung papayag ka. Tiningnan sila ni Liana, luhaan pero may bakas na ng apoy sa mga mata. Anong plano? Hindi kami lalaban kay Gabriel bilang talunan, sabi ni Rafael. Lalaban kami bilang mga taong kinuha niya ang lahat. Pero hindi pa tapos. At ang simulan on. Huminga ng malalim si Miguel. Isang pagharap. Isang tanghalian na hindi niya makakalimutan. Makalipas ang 3 araw, nakaupo si Liana sa harap ng salamin sa walk-in closet, nakatitig sa sariling mukha. Bahagya pa ring namamaga ang mga mata niya. Pero mas mahinahon na ang tibok ng puso niya. Sa mga susunod na oras, haharapin niya ang lalaking minahal niya, ang ama ng dinadala niya, at ang bilyonaryong hindi niya nasiguradong kilala. Ready ka na, Maam? Tanong ni Tess, isa sa mga kasambahay, habang inaayos ang buhok niya. Tess, sagot niya, pilit nang ngumiti. Sa wakas, magkakausap na rin kami. Ang ganda-ganda niyo po, sabi ni Tess. Magugulat si Sir Gabriel. Yan ang gusto natin, bulong ni Liana sa sarili. Magulat siya, hindi na yung ako na lang ang laging nagugulat. Ang plano ng 3 magkakapatid ay simple pero delikado. Imbitahin nila si Gabriel sa isang closing launch meeting para sa isang malaking deal. Dadalo siya, dala ang kumpiyansa niyang sanay sa boardroom. Ang hindi niya alam, naroon din si Liana, at dala niya ang katotohanang matagal nitong tinatakasan. Bago umalis, hinaplos niya ang tiyan niya. Anak, kung anong mangyayari ngayon, para sa iyo to. Para sa kinabukasan mo. Kahit anong marinig mo, kahit anong mapagdesisyonan ko, tandaan mo lang, mahal ka ni Mommy. At ayokong lumaki ka sa mundong puno ng kasinungalingan. Pagdating niya sa hotel kung saan gaganapin ang launch meeting, sinalubong agad siya ni Rafael sa lobby. Naka-dark blue suit ito, mukha talagang pero sa likod ng lakas ng presence niya, may pag-alala sa tingin. Okay ka lang? Tanong nito. Kailangan, sagot ni Liana, diretso ang tingin. Kung kaya niyong harapin ang kuya niyong gumawa ng ganyan sa inyo, kaya ko rin siyang harapin bilang asawa at ina ng anak niya. Sumunod na lumapit si Miguel, bit-bit ang tablet at isang envelope, at si Andres na may hawak na maliit na bote ng tubig. Kung mahilo ka, sabi ni Andres, hawakan mo lang ako. Huwag mong kipigilan, yung nararamdaman mo. Hindi mo kailangang magpakatatag ng sobra. Ngumiti si Liana, bahagya. Salama. Sa totoo lang, sa dami na nangyari, pakiramdam ko mas kapamilya ko na kayo kaysa sa kanya. Balang araw, tugon ni Rafael, sana masabi rin namin yan ng buong-buo. Pero ngayon, unahin muna natin to. Dinala nila si Liana sa isang private function room. Malaki, may mahabang mesa, may projector sa dulo. Nandoon na ang ilang dumi executives, na kunwari ay ka-deal daw. Pero sa totoo lang, tao ni Rafael, Miguel, at Andres, mga taong nasaktan din ng mga galaw ng De La Vega Holdings. Anong oras dating niya? Tanong ni Liana. Any minute, sagot ni Miguel, tinitingnan ang relo. Nasanay na yon na siya ang laging pinakahuling dumarating. Pero ngayon, singit ni Rafael,
siya ang huling makakaalam ng totoong agenda. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. "Sorry I'm late, gentlemen." Naputol ang boses ni Gabriel nang makita ang eksenang bumungad sa kanya. Sa halip na formal na negosyasyon, bumungad sa kanya ang tatlong kapatid niya, nakaupo sa magkakatabing upuan. At sa kabilang panig ng mesa, naroon si Liana, nakatingin sa kanya. "Liana," gulat niyang sambit, halos kumunot ang noo niya. Anong ginagawa mo rito?" Hindi agad sumagot si Liana. Kumunot lang ang labi niya, inapagpag ang emosyon na gustong umagos. Si Rafael ang bumasag ng katahimikan. "Uy, kuya," sabi nito, hindi nakangiti. "Long time no see." Tumikas ang panga ni Gabriel. "Rafael, Miguel, Andres." Tumingin siya sa paligid, saka muling bumalik ang corporate tone niya. "Kung to about sa mga kumpanya nyo, hindi to ang tamang lugar. May pinirmahan tayong. Hindi kumpanya ang dahilan kung bakit ka namin inimbitahan." Putol ni Miguel. Pinatay nito ang ilaw, inaandar ang projector. Lumabas sa screen ang lumang larawan ng 4 na batang lalaki sa harap ng kubo. Pamilya. Napatingin si Gabriel sa larawan, saglit na nagbago ang ekspresyon niya. May bahid ng lungkot at guilt na mabilis niyang tinakpan. "Hindi ako pumunta rito para sa sentimental trip ninyo." "Hindi rin kami," sagot ni Andres. "Kaya nga kasama namin si Liana." Lumingon si Gabriel kay Liana, halatang naguguluhan at kinakabahan. "Liana, anong pinaggagawa mo rito? Sinong kumausap sa'yo? May sinasabi ba sila sa'yo na?" "Ako ang nagtanong sa kanila, Gabriel," mariing sambit ni Liana. Sa unang pagkakataon ay hindi nanginginig ang boses. "At ako ang humiling na magkita tayo ng ganito. Dahil sawa na akong ikaw lang ang may hawak ng katotohanan." "Liana, mahal. Wag mo muna kung tawaging mahal," mabilis na putol niya. Namumuo ang luha sa mata pero matatag. "Sagutin mo muna ko bilang asawa. Hindi bilang audience. Hindi bilang taong iniikot-ikutan ng mga pinipirmahan niyang papel." Tahimik ang buong silid. Tanging mahinang ugong lang ng aircon ang maririnig. Huminga ng malalim si Liana. "Gabriel," panimula niya, "totoo ba na may 3 kang kapatid na iniwan mo? Totoo ba na ginamit mo ang pirma ng tatay niyo para manalo mag-isa? Totoo ba na binili mo ang mga kumpanya nila para sabay-sabay silang malugmok habang ikaw nakatayo?" "Nagiging emosyonal kayo," sagot ni Gabriel. Pilit ngumingiti, pero halata ang tensyon. "Alam niyo sa negosyo, may risk, may." "Hindi negosyo ang tinatanong ko." Nangingilid na ang luha ni Liana. "Pamilya. Totoo ba?" Tahimik. Kumuyom ang kamao ni Gabriel. Sa huli, dahan-dahan niyang sinabi, "May mga desisyon akong ginawa noon na hindi perpekto. Pero ginawa ko yon para mabuhay. Para maging matatag. Hindi ako aabot dito kung hindi ako nagpakatigas." Sagot, Gabriel, singit ni Rafael. "Iniwan mo ba kami? Kinuha mo ba lahat ng mana? Ginamit mo ba ang pangalan namin para linisin ang pangalan mo?" "Ang hirap niyong kausapin," iritadong sagot ni Gabriel. "Walang nakakaintindi sa bigat ng responsibilidad na binuhat ko. May kinuha akong pirma. May ginawa akong mga galaw sa negosyo na hindi niyo maintindihan. Pero sino bang tumayong de la Vega sa mundo? Ako. Sino bang ginamit ng media bilang mukha ng pag-anga? Ako. Kayo. Nagutom, naghirap, pero bumangon din naman, hindi ba? San mo kinuha yung pangbangon namin?" Malamig na tanong ni Miguel. "Sa hiya. Sa galit. Sa pagkawala ng pangalan namin." "Kuya," halos pabulong si Andres, "isang beses lang ako nagtanong sa'yo noon. Kuya, naalala mo pa ba kami? Alam mo bang anong sagot mo sa chat?" Hindi sumagot si Gabriel. "Iyong busi ako. Huwag mo kong istorbohin." Napailing si Andres, napahagigik ng mapait. "Grabe, no. Isang buong pagkabata, isang sentence lang ang kapalit." Tumayo si Liana, dahan-dahang nilapitan si Gabriel. Para siyang nalalakad sa pagitan ng dalawang mundo, ang Gabriel kinilala niya, at ang Gabriel ngayon lang niya totoong nakikita. "Gabriel," mahina niyang wika, "hindi na ako bata. Hindi na rin ako yung Lianang kontento sa mga busi ako mong sagot. Magiging ina na ako. Kailangan kong malaman, kaya mo ba ring saktan, takasan, at gawing kasangkapan ang anak natin, gaya ng ginawa mo sa sarili mong pamilya?" "Hindi ko gagawin yon," madiin na sagot ni Gabriel. "Mahal kita, Liana. Mahal ko ang anak natin. Pinaghirapan ko tong buhay na to para sa pamilya natin. Kung mahal mo kami," buong tapang na tugon ni Liana, "bakit ako lumalabas na co-owner ng mga kumpanyang hindi ko man lang narinig? Bakit fake sa akin ang ibang dokumentong pinirmahan ko?
Gulat na kumislap sa mga mata ni Gabriel. Paano? Hindi mo ako kailangang gawing tangang asawa sa harap nila. Prangka niyang sabi, itinuro sina Rafael. Nakita ko na. Laha. Yung board resolution. Yung shell companies. Yung mga proyektong gagami sa pangalan ko, kung sakaling sumabog ang gulong ikaw ang may kagagawan. Nagawa mo na yon sa kanila. Turo niya sa tatlong magkakapatid. Hindi ko hahayaan na gawin mo rin sa akin at sa anak ko. Tahimik. Nakatungo si Gabriel, tila pinag-isipan ang susunod na hakbang. Sa huli, nagsalita siya, mas mahina na. Hindi ko kayo ginagawang scapegoat, depensa niya. Konting pirma lang, yon para maprotektahan ang ilang parte ng kumpanya. Standard, yan sa ganitong level ng negosyo. At kayo, turo niya sa mga kapatid, gamit na ang drama. Kayong tatlo, kahit kailan, hindi nyo naisip na ako, yung pinagdadalhan ng pressure ng buong merkado. Ako ang. Kapag iniwan mo kami, choice mo yon, mariing putol ni Rafael. Pero wag mong gawing dahilan ang mundo, para pagtakpan ang mga sinira mo. Lumapit si Liana ng mas malapit, halos magkahawak na sila ng hininga. Gabriel, hindi ako korte. Hindi rin ako investor. Asawa mo ako. At sa araw na to, hindi ako humihingi ng paliwanag bilang bilyonaryo ka. Humihingi ako ng sagot bilang lalaking pinakasalan ko. Tumingala siya, tumulo ang luha. Kaya mo ba akong tingnan sa mata at sabihin, hindi mo ako kailanman gagamitin, hindi mo kakalimutan ang anak natin, at handa kang akuin ang kasalanang ginawa mo sa pamilya mo. Matagal ang katahimikan. Sobrang tagal na halos marinig na nila ang tibok ng bawat isa. Sa huli, umiwas ng tingin si Gabriel. Hindi kailangan ng salita. Doon pa lang, alam na ni Liana ang sagot. Humugot siya ng malalim na hininga, pinahid ang luha, at binitawan ang isa sa pinakamabigat na linyang sinabi niya sa buong buhay niya. Gabriel, iniwan mo na sila. Hindi ko hahayaan na ako ang susunod. Umatras siya, bumalik sa tabi ng tatlong magkakapatid. Ramdam niya ang marahang pag-akbay ni Andres, ang maingat na pagkilos ni Miguel na parang handang saluhin siya, at ang matatag na presensya ni Rafael sa gilid. Anong ibig mong sabihin? Garalgal na tanong ni Gabriel. Ibig sabihin, sagot ni Liana, halos pabulong pero malinaw, lumalayo ako. Hindi para gantihan ka, kundi para protektahan ang anak ko. Magpapatingin ako sa abogado. Hihiwalay ako sa iyo sa papeles, at ipapawalang bisa ko ang lahat ng dokumentong hindi ko naiintindihan. At kung kailangan, sasama ko sa kanila. Tiningnan niya sina Rafael, Miguel, at Andres. Kung tatanggapin niyo ko, at ang anak ko. Nagkatinginan ang tatlo. Si Rafael ang unang ngumiti, bahagya pero totoo. Liana, Anya, hindi mo kailangan maging perpekto para tanggapin ka namin. Sapat na yung pinili mong huwag ng manatili sa kasinungalingan. Saka, sabat ni Andres, nakatingin sa tiyan niya, sa wakas, magkakaroon na kami ng pamangkin na pwede naming ipagmamalaki at ipagtanggol. Sa totoo lang, dagdag ni Miguel, matagal ka na naming kasama. Hindi mo lang alam. Namilog ang mata ni Liana, napahagulgol na may halong ginhawa. Inabot ni Rafael ang kamay niya. Mula ngayon, sabi nito, hindi ka na mag-isa. Hindi kami perpektong pamilya, pero hindi kami iwan. Hindi namin gagawin sa iyo ang ginawa ng kuya namin sa amin. Tumingin si Liana kay Gabriel sa huling pagkakataon. Nakita niya roon ang halo-halong emosyon, galit, takot, pagsisisi. Pero higit sa lahat, kawalan ng tapang harapin ang ginawa niya. Kung gusto mong ayusin to, mahinahong sabi ni Liana sa kanya, siguraduhin mong hindi pera ang unang ilalabas mo. Simulan mo sa paghingi ng tawad sa kanila. At isang araw, baka kaya na rin kitang patawarin. Pero hindi na ako maghihintay sa bahay na ikaw ang may susi. Ako ang nakakulong. Tumalikod si Liana, hawak ang kamay ni Rafael at Andres, habang si Miguel ay maingat na nagbubukas ng pinto. Sa bawat hakbang niya palayo kay Gabriel, pakiramdam niya ay unti-unting gumagaan ang dibdib niya. Masakit. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya naglalakad bilang asawa ng bilyonaryo. Naglalakad siya bilang Liana, ina, anak, tao. Paglabas nila sa silid, huminga siya ng malalim. Hinaplos ang tiyan niya, at naramdaman niya ang mahinang sipa mula sa loob. Anak, bulong niya, nakangiting umiyak, huwag kang mag-alala. Hindi ka iiwan ni Mommy. At ngayon, may tatlo ka ng tito na handang lumaban para sa'yo. Sa dulo, hindi yumaman si Liana sa pera. Pero yumaman siya sa katotohanan, sa dignidad, at sa panibagong pamilyang hindi pinili ng mundo, kundi pinili mismo ng puso. At para kay Gabriel, dumating ang araw na kailangan na rin niyang harapin ang sarili niyang refleksyon. Wala ng ilusyon,
wala nang palakpakan. Doon niya na-realize, may kayamanang hindi nabibili, at kapag sinira mo iyon, hindi kayang bilhin ng kahit anong billions ang isang patawad.